Guys, welcome to my YouTube channel. So, nandito naman ulit tayo. Ang ituturo ko naman sa inyo guys is ito. Digital multimeter o digital tester ang tawag nila. So, i-on ko siya. Lagay natin dito sa 20 volts DC. So, yan. Ganyan na makikita mo number. So, stay put lang kayo. Keep on watching to my YouTube channel. And dito sa vlog ko, stay tuned lang kayo guys. And tuturo ko sa inyo kung paano gamitin tong digital multimeter. A few inches later. Like a Hellcat. Ayan guys, no, balik tayo dito, no. May dalawang klase ng tester guys. May analog, ito, analog tester. So na-vlog ko naman to nung sa inyo dati kung ano yung analog, yan analog. Meron tayong digital. So malaki yung pagkakaiba ng analog at saka digital. Pero malaki rin ang pagkakaparehas nila guys. Kung papansin niyo, parehas lang sila, may AC, may DC, may AC, may DC, may resistance, may DC milliammeter. So itong itong digital tester, meron din siyang DC, ayun. Kung makikita mo 600 volts. Yan DC, AC. So ginagamit to sa kuryente nyo sa bahay. So itusok nyo lang tong dalawang terminal niya, yung test rods niya. So kung ano yung lalabas sa kanya na numero, yun yung voltage ng kuryente nyo sa bahay. So ito, DC. So 200 volts, 600 volts. Ito namang makikita nyo na V, tapos may guhit, tapos tatlong tuldok. Gaya ng nauna kong vlog sa multi-tester, analog. Same lang din yan. So ilagay natin dito. So 20 volts, DC yan. So parehas lang din yan, ang output niya, direct current din yan, DC. So ang kaibahan lang nito, makikita nyo, number. So hindi na kayo mahihirapan, hindi gaya ng analog, medyo komplikado yung pagtingin sa mga point niya, i-compute nyo pa yun. Ito, dito, number agad na makikita nyo. So meron din naman siyang, ito, omega sign. Ito yung resistance continuity. Pwede rin kayo dito mag-continuity test, guys. Kaso, ang makikita nyo dito, pag gumamit kayo nitong DC, nag-continuity test kayo dito sa DC, ang makikita nyo dito is number. So, punta tayo dito. Punta tayo sa 200. Sa mababa lang tayo pag nagtitest tayo. So, makikita nyo, 1. Nandito tayo continuity test tayo resistance. So magagamit lang natin dito sa motor itong omega sign, yung continuity test o resistance test, at saka itong voltage, DC voltage o DC volts sa mga baterya sa charging. Ito naman sa continuity test, itong resistance. So yan lang magagamit natin. Ito, wag na to kasi sa bahay ito, sa voltage ng kuryente yan sa bahay nyo. And then itong isa, yung DC ampere. So sa mga ginagamit yan sa mga electronics, sa mga ICs, hindi natin kailangan yan. So makikita nyo, pag nag-test kayo, dun sa analog, 0. Ito sa kanya, 1. So kayo, pagka pinagdikit nyo itong dalawang terminal, may makikita kayo dyan, number. Ibig sabihin yan, pag may lumabas na number, may na-reading siya, ibig sabihin, good o buo yung linya ng kuryente. So pag 1 lang ang nakita nyo dyan, tinest nyo na yung magkabila ang dulo. So ibig sabihin, walang continuity o putol yung linya nyo. So gano'n lang ang ibig sabihin yan guys Huwag kayo malilito. Huwag kayo malilito pag 1. So ibig sabihin, walang continuity o putol yung linya. So ngayon, magsusukat tayo ngayon. Hanap tayo ng wire. So gamitin natin itong wire ng aking test light na analog. Ito, ginawa ko lang to So ngayon, ididikit natin itong dulo-dulo. So ayan, pinakain ko na yung dulo niya. So kapag pumalo to, nagkaroon ka ng reading, ibig sabihin, good yung linya, buo.
So ayan, nakita nyo pumalo, may numerong lumalabas. So ibig sabihin, good yung linya, buo yung linya. Pero pag pinaghiwalay mo yan, paghiwalay natin, yung hindi putol yung linya, makikita nyo 1, wala siyang nare-reading. So ganun lang kasimple guys ang paggamit nito. Next is, punta naman tayo sa ano guys, paano mag-check ng voltage ng baterya. So ngayon, kung nandito ka sa sa omega sign, sa resistance o continuity test, magpunta ka dito sa DC. DC volts, ito, DC volts. So ipihit mo to. So since mababa lang naman yung tinetest natin, 12 volts. So dito ka lang sa 20. Wag naman yung sobrang taas. Doon ka lang sa mas malapit. So 2, 20, 200, 600. So wag ka na doon sa 200 tsaka 600. Dito ka lang sa Dito ka lang sa 20 volts. So isi-set up ko uli yung ating yung ating ating camera para makita nyo. 2 hours later. So ito na guys, naka-set up na tayo. So ang ating setting 20 volts DC. So ngayon, naka-off yung ating motor, yung ating bit. Susukatin natin yung karga ng ating baterya. So nasa 20 volts DC tayo kasi 12 volts na naman tong ating motor. So ayan. So kung makikita nyo, 13.12 ang sukat ng aking karga ng baterya. Ibig sabihin, good yan. Yan yung karga ng aking baterya, yung stored energy niya. Kasi umandar siya kanina, nakargahan siya. So ngayon, paandarin natin yung bit para makita natin kung nagcha-charge yung ating charging system ng aking bit. Since full wave na tong aking Honda Beat. So paandarin natin guys para makita nyo. So i-on natin yung ignition ni bit, andarin natin. So yan, umaandar na si bit. Ngayon, pag pinaandar yung bit nyo, ang sinusukat nyo is yung charging, hindi yung mismong actual na karga ng baterya nyo. Yung pagkakarga o yung charging system. So ngayon, ilagay natin yung negative sa negative terminal, then itong pula sa positive. So yan, nakikita nyo guys, yan yung charging ng ating Honda Beat. Tumataas pa yan. So dapat, ang maximum niyan is 15. Pag umabot ng 16 ang karga ng nyo, pag naka full wave kayo, umabot ng 16, overcharging yan guys. So yan, nakikita nyo, nagkakarga yung ating, nagbabago-bago yung numero niyan kasi nagcha-charge yan, kinakargahan niya yung ating baterya. Ayan, nakabukas pa yung aking mga Eagle Eye, yung DRL ko, daytime running light. So papansin nyo, paiba-iba yung numero kasi may kumakain na load yung aking Eagle Eye doon sa harapan, yung aking DRL plus yung aking tail light. Kaya nagbabago-bago yan. So ibig sabihin yung kinakarga niya, kinakain din ng aking ng aking load. So yan na makikita nyo guys na karga. Kapag full wave yan guys pag pumalo ng 16 may problema tayo dyan. Overcharging yan guys. So dapat hindi yan papalo ng 16. Naglalaro lang yan sa 14 hanggang 15, hanggang dyan lang yan. Huwag ka nang papalo ng 16 guys. Ibig sabihin overcharging yung inyong yung inyong motor, yung charging system. So may problema yung paggawa nung pagkaka-full wave nun. Sa naman guys, kung itatanong nyo, naman ang charging ng ng stock. Ang stock charging guys, naglalaro lang yan sa 12. Hindi na yan naabot ng 13. Umabot man yan pag naka-standby, pag umaandar, naka-fix yan. Bumababa pa yan ng 12, 11 guys. So kapag naka-full wave ka, 14 hanggang 15 na agad yan. So ngayon, magbubukas ako ng ilaw. Titingnan natin kung ano mangyayari sa kanya guys. So bubuksan ko yung buksan natin tong halo switch natin, tsaka yung isa pang ilaw. So ayan, so dalawang ilaw ang bukas, bali
Ilan ang ilaw yan? 5. 5 ilaw na yung nakabukas sa akin. Pang-anim yung tail light. So check natin yung karga niya. Magkakaroon ng voltage drop yan. Kita nyo guys, bumaba. Nag 13.3936. Alam nyo kung bakit? Hindi pa kasi tayo naka-rev. Pangalawa, mayroon tayong voltage drop kasi mayroon tayong load na mataas na kumakain ng kuryente. So yung ikinakarga niya dito sa ating baterya, kinakain ng ating load. Pero pag nirevolusyonan ko yan, tataas pa yan guys. Pag nag-rev tayo. So nahirapan ako eh. So yan. Papansinin nyo, ire-rev ko yan, tataas yan guys. Ayan, pumalo siya ng 14. Pag nire-rev ko, syempre, tumataas yan kasi bumibilis yung ikot ng ating magneto. So tumataas yung electromagnetic field doon sa ating stator, kaya tumataas yung karga na ibinubuga niya. Pero tumaas man yan, dapat hindi aabot ng 16, over voltage yun. Dapat 14 hanggang 15 ang pinakamataas niyan. Swerte na pag pumalo ka ng 15. So yan lang guys ang ating kapag naka full wave to guys ha. Take note ha, dapat naka full wave. Itong sa akin full wave to ha. Hindi to stock charging guys, yung pinapakita ko sa inyo. So yan ang pag-check ng ating baterya kasi yung iba, ang daming problema sa group. Bakit daw yung minsan makapalo ng 18, 16, 17 kasi hindi accurate yung voltmeter nyo. Try nyo gumamit ng tester. Si tester kasi hindi yan magsisinungaling at laging accurate ang tester guys. Ngayon si tester siya yung magsasabi ng totoo kung ilan talaga ang charging ng inyong motor. So tatry nating patayin to guys yung ating motor. Patayin ko muna yung mga load. Makikita nyo magbabago yan guys. I-off ko tong aking headlight, yung halo switch. O-off ko rin yung isa pang LED lights ko na tri-LED. So yan, kung pansinin nyo, pumalo ng 14, tumaas. Kasi bumaba na yung load, maliliit na eagle eye yung kumakain. Tsaka yung tail light ko. Tutusin, malakas din kumain yung tail light na yan. Gaganyan-ganyan lang yan. So yan ang charging natin. So kahit i-rev ko yan, ganun pa rin yan guys. Hindi na yan naabot ng 16. Kasi pag umabot ng 16 yan, may problema yung linya ng motor mo. May problema yung pagkaka full wave. Kasi ito, full wave tong motor ko eh. So pag pumalo ka ng 16, overcharging yun guys. So may mali sa pagkaka full wave nun. So yan ang makikita nyo guys sa aking motor. So ngayon, gagawin ko, papatayin ko si motor. Ngayon, pag naka-off yung makina, ang makikita nyo dyan is yung karga ng baterya. Hindi yung charging ha, karga. So ayan. May kita nyo, 13.70. 13.6. So tanggalin nyo na to. 13.6 na lang yan ang reading yan. So yan ang reading ng baterya ko. Kinargahan niya, 13.5. So ganun lang guys, kasimple. Yung pag-check ng ating charging at saka ng battery charge. Yan guys, sana may natutunan kayo no. So kung paano gamitin itong analog tester. Ito mura lang to guys, sa Shopee ko lang nabili to. 400 plus lang to plus shipping. So naglaro lang siya ng 500 plus. So may nabibili rin ito sa Ace Hardware. Mga naglalaro sa 650 ata sa Ace Hardware na digital tester. So pare-parehas lang to guys, kahit anong brand. Pare-parehas lang yan, nilalaman yan guys. So sana may natutunan kayo guys sa aking vlog ngayon kasi ang dami kasing may messenger sa akin na ating mga subscriber na nasa group din kasi admin din tayo sa riders group na nahirapan sila kasi yung voltmeter daw nila ang taas ng reading tapos nadidiskarga yung battery nila. So dito pa lang guys, malalaman mo na kung may problema yung rectifier mo. Bakit? Pandarin mo yung Honda Beat mo or yung kahit na anong motor. Ilagay mo to sa 20 volts DC. Ilagay mo tong dalawang terminal, positive sa positive, negative sa negative. So makikita mo na doon pag wala kang na-reading, ibig sabihin hindi nagkakarga yung charging system mo, may problema, sira yung rectifier mo. So pag nagkakarga at na-discharge ka, ibig sabihin may problema yung baterya mo.
or hindi mo pa pinapaandar yung makina, pag tusok mo pa lang doon sa terminal ng baterya, makikita mo na yung karga nun eh. Kung 10, o di ibig sabihin, weak na yung battery mo, palitan mo na. Basta 10, 11, bumagsak yan ng 11, 10, may problema na yung battery mo, weak na yan. Pag umabot ng 8, palitan na yan. Kahit 11, 10, 9, palit na ng bagong battery yan guys. So dapat ang good na battery mo is 13 or 12.6, 12.5. Pag nag-12 sa sakto yan, may problema na yan, malapit na yan, weak na siya. So malapit na yan ma-discharge yung baterya mo. So ngayon, ulitin ko para malaman nyo kung sira yung rectifier nyo. Paandarin nyo yung motor nyo, ilagay nyo to sa DC voltage, 20 volts DC. Isaksak nyo tong terminal niya habang umaandar yung motor. Pag wala kayong nare-reading dyan, sira yung rectifier nyo, ibig sabihin hindi siya nagkakarga. Pag pumalo naman yan ng 16, 17, 18, 19, 20, ibig sabihin may problema rin yung rectifier nyo, sira siya. Hindi siya nagpapangsyon as rectifier. Yan yung mga nanununog na sira na yung rectifier nyo kasi hindi na siya nagko-convert as 12 volts DC. Nung rumirekta na kasi yung ating stator, ano yan, pumaabot yan ng 480 volts AC. Pagdaan niya ng rectifier, i-convert niya yan AC into DC. Direct current DC. So 12 volts, 13, 14 lang dapat yan. Maximum 15. Pag nag 16, 17, 16 pataas, may problema tayo dyan. Overcharging. So ganun lang kasimple guys. Pag hindi naman nag-reading, wala kang reading, ibig sabihin, sira din yung rectifier mo, hindi nagkakarga. Pag umabot ng 16 pataas, ibig sabihin, sira din yung rectifier mo. Overcharging. So, yun lang guys ha. Sana may natutunan kayo. So, dito pa lang, matutroubleshoot nyo na ang inyong motor kung may problema o wala. So, napakahalaga nitong mga tester na ito. Itong mga gamit na ito guys. So, tinuturo ko sa inyo para matutunan ninyo guys kasi doon pa lang sa bahay ninyo, magkakaroon na kayo ng peace of mind. Malalaman nyo na agad kung anong problema ng motor nyo. Hindi na kayo kakaba-kaba sa daan kasi mahirap yung guys. Naranasan ko yan na dati, hindi pa ako technician. So hindi ko alam kung anong problema ng motor ko. Kakaba-kaba ako sa daan. Nakakasira yun, nakakadistract yun ng ating driving system na nauuwi pa minsan sa disgrasya. So ayaw natin mangyari yan sa ating mga subscribers. So lahat ng knowledge ko, tinuturo ko sa inyo guys para makatulong sa inyo. So, yun ang purpose ko dito, makatulong. So, minsan, gumagastos talaga ako dito para sa aking motor and then para ma-share din sa inyo yung knowledge, yung kaalaman. So, maraming salamat sa aking mga subscriber, RS sa inyong lahat, mabuhay tayong lahat. Keep on subscribing to my YouTube channel at marami pa tayong ilalabas na kaalaman para sa inyo guys. Marami pa akong i-share sa inyo. Keep subscribing. Sa mga hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang guys and hit the notification bell para updated kayo guys sa mga nilalabas kong mga video tutorial para sa inyo guys. No matter how the tutorial is, it's either basic or kailangan may pagka-professional na, nandito naman yung guide sa aking tutorial at saka sinasabi ko naman doon yung step by step, susundan nyo lang guys. Pero kung sa tingin nyo naman is hindi nyo kaya, di pagawa nyo na lang sa mekaniko. Pwede naman yun. Pero karamihan nito is lahat ng mga basic na i-vlog ko na. So, susundan nyo na lang guys. So, salamat sa aking mga subscriber. RS, ride safe sa ating lahat. Stay safe, stay at home. And sa mga hindi pa nag-click ng bell button, paki-click na lang para updated kayo guys, para hindi kayo na outdated sa aking mga video. Salamat guys. Keep on supporting to my YouTube channel. Salamat.